po sa lahat. Nagpapuro po ako, nagpapasalamat sa aking Amang Yahweh sapagkat ito na naman po ako pinagkatiwalaan ng ating Panginoon na magpahayag ng kanyang salita. Salamat sa Amang Yahweh at patuloy niya akong pinalalakas, pinagagaling. Inaangking ko na po na pinagaling ako ng aking Panginoon. God is good All the time. All the time. God is good. Yahweh Shaddai, Set my spirit free. feed my spirit free. Yahweh Shaddai. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. God is good. All the time. Maraming palakpak sa ating Panginoon. Hindi pa ako matagal magpahiya. Yung lang kung makakaya ko na ipagpahayag sa inyong mga kapatid. Napakaganda po ng pagka-ibanghelyo natin ngayon. Ang pinakamahalagang dalawang utos ng ating Panginoon. Noon po kasi 10 utos ng sa atin ng ating Panginoon. Nahirapan po tayong sumunod kasi 10 nga yan. Ngayon po, ginawa na lang po ng ating Panginoon na 2. Pero pinakamahalagang utos. Ano po yun? Pinakamahalagang utos. Yun po ay ang ibigin ang Panginoon ng buong lakas, buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Amen. Inibig na po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Palakpakan po natin. Kung tayo po daw ay nagsisimba, tutanggap tayo ng komunyon at nakikinig ng salita ng Diyos, yung mga mensahe ng ating Panginoon, yun po ay pagsunod daw po sa ating Panginoon. Amen. Pero kailangan daw po nating sundin ang pangalawang utos, ang ibigin ang ating kapwa ng buong gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Amen. Sabi nga, kung mapapatunayan daw natin na umuibig na tayo sa ating kapwa, kailangan na po marunong tayong magbigay, marunong tayong hindi lang po sa pagbibigay, pagpahalaga, pag-ibig, kasi yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung hindi po tayo na marunong magbigay sa mga nangangailangan, hindi tayo marunong maawa, hindi tayo pa yan nakakasunod sa ating Panginoon. Kailangan po daw natin na hindi lang po sa salita tayo naawa, kailangan daw po natin sa gawa. Amen. May mga taong po na nangangailangan, katulad pong mga nabaha, yung bagyong Christine, marami pong nangangailangan. Kung hindi naman po daw tayo nagbigay, kahit yung mga damit, yung pagkain, naawa tayo pero wala naman tayong ginagawa. Naawa lang tayo, hindi naman tayo nakakatulong sa ating kapwa. Kaya po, kailangan daw po tayo, hindi lang sa salita, ang awa,
puno sa gawa. Amen. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, ibigin natin ang ating kapwa kaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Marami pong utos ang ating Panginoon. Kasi ang unang-una po daw talagang kapwa natin ang ating pamilya. Amen. Lalo po ang mga anak natin, yung mga apo natin, ang pamilya natin. Ilapit daw natin sila sa ating Panginoon at turuan ang ating mga anak, mga apo na sumunod sa mga pinag-utos ng ating Panginoon upang hindi po sila maging subay. Masurunod sa magulang, lalo sa Panginoon Diyos. Nakalungkot po. May sirit po lang. Nakakalungkot po. Kung maibabalik lang ang panahon po na kung nandito na ako noon, yung bata-bata pa ako, siguro po, hindi lumaking ganun ang aking tinuturing na anak. Yung anak ko po na hindi na po talagang tunay. Pero talagang inalagaan ko siya ng mulang pagkabata niya. Binigay ko nga lahat sa kanya. Pero kulang pa po. Kulang pa rin po pala ang bibigay lang ng mga material na bagay. Kulang po. Kailangan po daw na turuan siyang sunod sa magulang, lalo sa ating Panginoon. Kasi po, sabi po ng kanina sa humilya ng pari kung saan. Kaya po, may mga bata po daw na mga suwail sa magulang. Kasi hindi naturuan. Pag suwal daw po ang sa magulang, hindi ginagalang mga magulang, yung mga nakakantanda. Lalaki po silang hindi aasinso sa buhay. Kahit daw po anong sikap ng mga anak, kung suway naman, hindi ginagalang ang magulang, walang mararating ang ating mga anak. Kaya pong marami po daw ngayon na suwail sa magulang, nagiging adik, nagiging yung mga mapapasamang bisyo, kasi po hindi naturuan ng magulang. Nung nagtatrabaho po ako, akala ko po, maibigay ko lang yung pangailangan ng anak ko. Okay na. Pero nagkamali po ako. Kung mababalik ko lang ang panahon, hindi sana, ngayon, bibigay ko sana yung, hindi lang yung pang-material na bagay, kundi tuturuan ko po siya na sumunod sa ating Panginoon. Kasi po, kung tinuruan po natin ang ating anak, siyempre po, yung buhay nila, din yan, magtatagumpay din sila. Kasi sabi ng Panginoon, kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ay inumarang mo sa akin. Kasalanan ko po kung maging ganyan ang aking anak. Kasi puro trabaho, puro pagdating ng gabi, matatulog na ang anak mo, nag-isa lang sa bahay. Yung anak ko po kasi, hindi bilin ko lang sa lola niya. Gala-gala kung saan. Kaya talagang hindi naturuan.
Kaya, kasalanan talaga ng magulang. Opo, pananagutan natin sa ating Panginoon na ganyan ang naging buhay ng ating pamilya. Palakpakan ko na ang ating Panginoon. Kung gusto po natin gumawa daw po ang ating buhay, sumunod tayo sa ating Panginoon. Kasi po, ang salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos, diyan tayo po nabubuhay. Amen. Kasi daw po, nabubuhay tayo sa papangitan ng salita. Amen. Kung sunod daw po tayo sa ating Panginoon, hahaba po daw ang ating buhay. Amen. Pabahabaan ng Panginoon ang ating buhay. Kaya po nga, sa akin po na kalagayan ko po ngayon, tanggap ko na. Amen. Hindi na ako nababahala. Minsan po, nag-aalala din ako, pero talagang handa na po ako. Kung ano mga pong ang kalooban ng ating Panginoon sa akin, tanggap ko na po. Kaya lang po, umaasa pa rin po ako na extension. sa aking pagsunod sa ating Panginoon, papahabain po niya ang aking buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sundin po natin ang ating Panginoon. Amen. Yung mga pinag-uutos ng ating Panginoon, dapat nating sundin. Kung iniibig po natin ang ating Panginoon, ibigin din natin ang ating kapwa. Kasi po yan pinakamahalagang utos ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng ating Panginoon, wala pong pinipili, walang hinihing kapalit. Amen. Tunay na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay tunay. Wala siyang itinatali, walang pinipili. Lahat ng makasalanan man po at mga banal, lahat po yan mahal ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, mahal ako ng ating Panginoon. Amen. Kasi, Lahat tayo. kasi po, Lahat tayo. ako rin po, mahal ng ating Panginoon. Kasi noon po, sabi ko, bakit nagkakasakit akong ganito? Baka hindi ako mahal ng Panginoon. Kaya lang po, sabi niya, nung natanggap ko po ang bagay na ito na nagkasakit ako ng bola pa. Naisip ko rin po na mahal din ako ng ating Panginoon. Kasi po, kung hindi ako mahal ng Panginoon, sana po, hindi ako umabat ng ganitong edad. Amen. Next year po, 17 ako. Amen. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na hindi niya ako pinababayaan. Kung may sakit na yun po, ako ng ganito. Ito po ay nakikibahagi lang po ako sa paghihirap ng ating Panginoon. Amen. Mga hirap na dinaras niya, hindi pa Sapat yun. sapat ang dinaras ko ngayon. Kasi po, ang pag-inip, kaya po nga, binigay ng Diyos ang ating Panginoon. Para sa God is good. all the time. All the time. God is good. God is good. All the time. Praise the Lord. Palagpakan pa na. Ikaw po na. John 3:16. Ganyan na lamang. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak Amen. para kung sino man pang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga po,
talagang ang pag-ibig ng Diyos ay puwaran. Yan po ay tunay. Amen. Walang pag-alinlangan. Siya rin po ang talagang tunay na mabahal sa atin. Tayo po, mga tao, ay may limit din po ang pagmamahal. Mahal lang po natin ang ating kapwa. Iba po, mahal po natin ang ating kapwa. Kung may natatanggap tayo na binibigay ng ating kapwa. Pero kung wala na, lalo na po na walang maitutulong sa atin, hindi natin mahal ang ating Panginoon, ating kapwa. Kaya po, talagang mahal po natin ang ating kapwa, kaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Palagpagan po natin ang ating gusto daw po natin sumunod sa ating pag-utos ng Panginoon, utos ng ating Panginoon. Talagang kung puso ang pagsunod natin, yung hindi napipilitan, hindi nag-aalinlangan, kailangan tunay ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Kasi po, pag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, yun po ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang pagsunod ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong palagpakan po natin. Kaya't kayo ay huwag ninyong kalilimutan ang mga utos ng Diyos na mahalaga. Ito ay inyong pahalagahan, sundin at tugtin at isa pamuhay nang naayon sa kanyang kalooban upang ang bawat isa sa inyo ay kanyang kalugdan. Hindi lamang sa lupa kayo magkakamit ng mga ganting pagpapala, kundi doon sa kanyang kaharian na patungo ang inyong mga buhay sa buhay na walang hanggan. Sumunod lang po tayo sa ating Panginoon, sa mga salita niya, sa mga tinuturo niya, upang tayo po daw makasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Sumunod po tayo ng naayon sa kanyang kalooban upang tayo ay magpalain ng ating Panginoon. Umaasan po ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon na kahit po ganito ako, pinagkatagwalaan ako ng ating Panginoon na magpahayag. Yun po ang gusto ko. Kahit na po, dito, ang pagkasasalita ko, gusto ko rin po talagang magpahayag. Kaya pa sinasabi ni Brother, Sister Lydia, ay salamat siya. Nagpasalamat pa ako. Opo, kasi kung ako po, dumating ang panahon na babayan na lang buhay ako, nasunod ko na po ang ating Panginoon na ipahayag ang kanyang banal na salita. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na binigyan ako ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang salita. Nagagampanan ko po ang utos ng ating Panginoon. Sabi ni Brother, magpahayag ka kasi diyan kagagaling. Kaya nga po, sabi ko, pag punta ako dito, siguro magpapahayag ka. Kaya salamat sa
pagkakataon na ipahayag ang kanyang salita. Amen. Ang maitagag Gugiling ko lang po sa inyong mga kapatid. Ibigin natin ang Diyos ng walang pag-aalinlangan, walang taos puso sa ating pilitan. Ang Diyos po ay ang modelo ng pag-ibig. Amen. Tunay na pag-ibig. Amen. Kaya po, tayo po talagang dapat sumunod sa ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po mga kapatid.